Chapter 2. Pero dahil no choice ay kailangan kong gustuhin na lang ang sinasabi sa akin ng manager. Part pa ba ako dahil wala naman akong experience na maipagmamalaki na nakawork na ako sa office. Doon lang sa fast food ang meron at hindi naman fast food chain itong ina-applyan ko. Panay sagot na lang tuloy ako sa tanong ng manager na halatang nagmamadali dahil panay tingin nito sa wristwatch. Parang wala pa nga na 10 minutes ang pagtatanong nito at tinawagan na ang isang staff para asikasuhin ako. Doon ko palang tiningnan ang pangalan ng manager na nasa table. Thank you so much, Mrs. Perez. Magalang na sambit ko nang sinabi ng babae na tumayo na ako. Sakto naman na may kumatok at bumukas ang pinto at pumasok ang babae na nagdala sa akin dito. Sinamahan niya ako palabas matapos magpaalam kay Mrs. Perez at dinala ako sa isang room at naupo kami ng harapan sa isang table. Miss Jeronimo, ako nga pala si Riza. Nakangiting sabi sa akin ng babae na sa tingin ko ay nasa mid-20s na ang edad. Ano nga ba ang itatawag ko sa'yo? Miracle ba o Florence? Miracle na lang, o kaya ay Mira po, ma'am. Naku, wag mo na akong tawagin na ma'am. Ate Riza na lang ang itawag mo. Magka-level lang naman tayo ng trabaho. Kaka-regular ko lang din kasi. Sambit ni Ate Riza na titig sa akin. Titig na alam ko naman na dulot ng paghanga. Ate Riza, kailan po ba ako tatawag para malaman kung tanggap na ako? Tanong ko. Nako, hindi ka ba nasabihan ni Mrs. Perez? Pasensya na, ha? Aligaga kasi lahat ng managers ngayon dahil sa biglaang pagpapatawag ng CEO ng meeting. Pero, huwag mo na lang sabihin na sinabi ko, ha? Kasi hindi ka pa tinatawagan, hired ka na talaga. Hindi ka kasi qualified doon sa admin department dahil may mas maganda daw ang credentials. Pero nakita kasi ng mga taga-marketing yung itsura mo. Bagay na bagay ka sa posisyon dito, kaya yun, tinawagan ka kaagad at hindi ka na nila pakakawalan. Ang lakas ng hatik mo, mahabang turan niya. Nabigla naman ako sa sinabi ni Ate Riza. Pero kahit papaano ay natuwa ako. Dahil hindi na ako mag-aalala pa pag-uwi ko sa bahay kung may aasahan akong trabaho. Yun lang ay hindi ko sure kung kakayanin ko ang trabaho. Bahala na. Para sa amin ng kapatid ko, willing akong magsakripisyo. Wala na kasing choice kung hindi ang magbanat ng buto dahil mahirap umasa kay Tita Mayet. Ganon ba ate, Ate Riza? Maraming salamat. Puno ng emosyon na sabi ko. Oo, Mira, pag-usapan muna natin ang job descriptions mo. Sambit ni Ate Riza na nagsimula ng magsalita ng tungkol sa trabaho. Halos kulang 30 minutes ang inabot ng orientation sa akin ni Ate Riza regarding sa work ko. Feeling ko naman ay kaya ko ang clerical jobs na iatang sa akin. Diskampyado lang ako dun sa field part na kailangan kong sumama sa event. Kagaya nga ng naisip ko kanina, parang model ang dating ko. Sana lang ay kayanin ko yun dahil may stage fright ako. Kaya nga hindi ko talaga ginusto ang maging artista kahit todo support sa akin si Tita Olga dati pa man. Pumunta ka na sa HR department para mag-sign ng contract. Law-orient ka rin nila sa company policies, tapos pwede ka nang umuwi. Kapag start mo ay ako ang mismong mag-train sa'yo sa clerical work at si Sir Justin naman tungkol sa ibang trabaho mo. Ingat ka lang dun at chickboy yun, ha? Maganda ka pa naman. Sabi sa akin ni Ate Riza, bigla naman ako natakot sa sinabi nito. Hindi na yata ako malalayo sa mga many-okis na lalaki. Binalewa ko muna ang sinabi ni Ate Riza at nagtungo sa HR department. Pagkarating ko ng HR ay agad rin akong inisikaso ng staff na nag-asikaso sa akin ng initial interview ko. Doon ko lang nalaman ang pangalan nito na Jenny. Pinapirma ako ni Miss Jenny ng kontrata at nagulat ako sa monthly salary 2,000 per month plus benefits. At marami silang benefits, like meal and transpo allowance kapag nag-o-overtime. May rice at medical allowance din. May increase din once na maregular sa trabaho at mas malalaking benefits. Wala pa man ang first day ko ay tila bigla akong ginanahan na magsimula na sa trabaho. Walang alinlangan na akong pumirma ng kontrata. Bigla ay nawala sa isip ko ang mga negative kong na-experience dito sa kumpanya. Lumipas pa ang ilang minuto ay nagsimula na mag-discuss sa akin si Miss Jenny ng company policies. Lahat ay natakla naman sa akin.
Bigla ko naman na-realize kung gaano kahigpit dito. Binalaan din ako ni Miss Jenny na mahigpit ang CEO dito. Naniniga raw. Well, hindi pa man ito sinasabi ay aware na naman ako. Mas lamang ang excitement sa akin kahit na ilang babala pa ang sabihin sa akin dahil sa nakita kong amount ng starting salary ko. Nang natapos na ang kulang na 1 oras ay umalis si Miss Jenny at iniwan muna ako sa room. Napapangiti akong mag-isa dahil sa swerte na nararanasan ko. May awa talaga ang Diyos at hindi hinayaan na malugmok kaming magkapatid sa lusek. Lang sandali lang ako naghintay ay bumalik na agad si Miss Jenny na may dalang set of uniform na binigay sa akin. Malapad ang ngiti kong tinanggap leon. Magsisimula ka na sa darating na Lunes. Nakangiting sabi ni Miss Jenny. Thank you, Miss Jenny. Magalang na sabi ko. Hindi na rin ako nagtagal sa kumpanya. Masaya akong umuwi ng bahay at binalita kay Heaven ang good news. Talaga, Ate Mira. Congrats! Niyakap pa ako ni Heaven ng mahigpit at yamakap din ako pabalik sa kanya. Sa ganun sitwasyon kami naabutan ni Tita Mayet na kakabalik lang sa trabaho. Mukha pa siyang puyat. Dapat ay kanina pa siya nakauwi rito dahil lagpas na ang tanghalian. Tita Mayet, natanggap po ako sa trabaho. Puno ng excitement na balita ko. Diretso lang na naglakad si Tita papunta sa ref para buksan iyon at uminom ng tubig habang kami ni Heaven ay umayos ng tayo at pinagmasdan na lang siya. Malaki ba ang sahod dyan sa pinasukan mo? Baka mamaya ay kulang pa yan sa pag-aaral ni Heaven Venice at humingi ka pa sa akin. Biglang sambit ni Tita Mayet dahilan para mapalitan ng sama ng loob ang saya ko. Sapat naman po, Tita. Ang nasambit ko na lang. Sok. Kung sa club siguro ay baka sobra-sobra pa ang kitain mo. Parang galit pa na sabi ni Tita Mayet at matapos ay nagpunta na ng kwarto nito. Binaliwala ko na lang ang sinabi ng tita ko dahil madalas niya naman nalitanya yun. Baka sobrang pagod lang siya. O, baka naman natalo na naman sa sugal. Mabuti na lang at hindi siya interested sa sahod ko. Akala siguro niya ay maliit lang ang salary offer sa akin. Ang hirap kasi sa tao kapag close-minded, Akala ni Tita Mayet ay tanging pagtatrabaho lang sa club ang magbibigay ginhawa sa amin. Pero maginhawa ba kami? Hindi naman, dahil may bisyo siya. Walang panalo kapag may bisyo. Mabuti na lang at inisikaso ako ni Heaven dahil hindi pa ako kumakain. Naging positive na lang ako para sa mga susunod na araw ay maganda ang oras ko na magsisimula sa trabaho. Natulog ako ng gabing iyon na may malaking ngiti sa labi at nagpasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng blessing. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa dumating ang araw ng first day ko. Gumising pa ako ng 2 hours advance sa normal na gising ko, wag lang malate sa first day work. Dahil takot akong malate ay maaga rin akong umalis ng bahay. Suot ang uniform ko na bumagay sa akin. Puro sipol ng mga manyak ang narinig ko habang naglalakad sa eskinita namin papalabas para makasakay ako ng jeep. Labas ba naman ang hubog ng katawan ko sa suot, 2 inches above the knee ang skirt kaya litaw ang maputi kong legs. Parang sinukat sa akin ang uniform na hindi ko na kinailangan pang ipa-repair. Kaya ang mga 4/5 maniokis ay parang mga asong all asterisk ay na nakakita ng lalapain. Hanggang sa makarating ako sa Caballero Building. Magalang na akong binating guard at hindi na nagpakyut sa akin. Siguro dahil nakita na nitong nakasuot na ako ng uniform. Takot siguro na isumbong ko sa agency nila. Nagpunta muna ako ng HR at pinagawan ako ng ID kaya pinicturean muna ako. Si Miss Jenny ay inilibot ako sa iba't ibang floor kung saan ipinakilala ako. Kita ko ang mga paghanga ng empleyado sa akin. Ang ibang lalaki ay nagparinig agad na sinaway ni Jenny. Ako naman ay nakisama na lang at tamang ngiti lang para naman hindi ako magmukhang mataray sa paningin nila. Finally, doon naman tayo sa executive office at ipapakilala kita sa CEO. Tapos ay dadalhin na kita sa marketing department para si Miss Riza na ang baalang magpakilala sa iyo sa magiging teammate mo. Kinabahan ako dahil baka pati sa CEO ay ipakilala ko. Pero nang naglakad na si Miss Jenny ay sinundan ko na lang siya. Hanggang sa makarating kami sa floor kung saan ako nakiker. Nang bumungad kami sa entrance ng office ay nakita ko na may ilang cubicle na naroon. Pinasadahan ko ng tingin ang mga naroon at ang iba ay sub-sub sa work.
Wala pa naman na 10 ang empleyado na naroon at bigla kong napansin ang isang employee na nakita ko na naroon sa CR dahil nakatayo ito sa may tabi ng photocopy machine at busy doon. Hello, guys, let's welcome the new employee of CBC, Miracle Florence. Nagsitayuan ang mga nasa cubicle at kita ko ang excitement sa mga mata nila kagaya ng mga reaksyon ng nasa ibang department. Sandali lang naman akong ipinakilala isa-isa at sinabi ni Miss Jenny ang mga pangalan nila na wala akong naitindaan except doon sa Lucy na naalala ko dahil ito yung umiiyak sa CR. Ilang sandali at naglakad si Miss Jenny na sinundan ko naman. Dumaan kami sa isang maikling hallway at matapos ay bumungad sa aking ang isang spacious na area at mayroong isang table roon na may nakaupong babae na estimate ko ay nasa late 20s na. Ma'am Lori, tawag ni Miss Jenny. Napangiti naman yung Ma'am Lori sa amin. Siya ba ang new employee sa marketing? Ang ganda at sexy, ha? Batang-bata. Fresh na fresh. Good morning, Miss Beautiful. Ngumiti ako sa babae. Sa paraan ng pagsasalita nito ay feeling ko ay kalog siya. Oo, di ba? Ang ganda-ganda niya. Sambit ni Miss Jenny na matapos ay tumingin sa akin. Mira, siya si Ma'am Lori ang secretary ng CEO na si Sir Jared. Good morning, ma'am. Sambit ko na nakangiti. Pwede bang kumatok sa office ni Sir Jared? Ipapakilala ko lang si Mira. Sambit ni Miss Jenny dahilan para kumabog ang dibdib ko sa kaba at hindi pa yata ako ready na makilala ang masungit na boss. Hindi na kita ipapakilala sa CEO, ha? Medyo mainit kasi ang ulo niya ngayon. Tsaka lalabas siya ng office maya-maya dahil may ka-meeting siya sandali. Sambit ni Ma'am Lori. Kailan ba hindi uminit ang ulo niya? Tukso naman ni Miss Jenny. Uyay baka matakot si Mira first day niya pa naman ngayon. Natatawang sabi ni Ma'am Lori na tumingin pa sandali sa akin. Oh, siya sige aalis na kami. Sambit na lang ni Miss Jenny. Dinala na ako ni Miss Jenny sa ka-department ko at sinalubong naman ako ni Ate Riza. Ipinakilala niya ako sa ka-department ko at halos lahat naman sila ay mababait. Sir Justin, ito na po si Miracle. Pakilala ni Ate Riza sa akin dun sa team leader na in charge sa marketing events na madalas ko raw makakasama kapag naka-official business kami. Nakipagkamay ako sa kanya at naramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay ko na nagdulot ng pagkailang sa akin. Sa tingin sa akin ni Sir Justin ay parang hinuhubaran na niya ang buo kong katawan. Agad ko naman na kinuha ang kamay ko at pilit na ngumiti sa TL ko. Parang nasa early 30s na ito kaya bigla akong kinilabutan na pati bata pa na gaya ko ay pagtitripan nito. I'm just busy now, Riza. Paki-assist mo muna si Miracle at ituro ang iba niyang work. Sa susunod na araw ay isasama ko siya at makikipag-meet ako sa isa natin na client dahil may sponsorship tayo sa isang event. Sambit ni Sir Justin. Iniwan na kami ni Sir Justin na tinapunan ako ng malagkit na tingin bago tuluyan na umalis. Parang nanuyo ang lalamunan ko at biglang nag-worry sa safety ko kung sakali man na may balak na masama sa akin ang TL ko kapag magbabiyahe kami. Dinala na ako ni Ate Riza sa workstation ko na magkatabi lang kami. Naging busy kami sa pagtuturuan. Paminsan-minsan ay lumalapit ang ilan kong ka-department at binabati ako o tinatanong. Halatang nakikipagkaibigan. Ang ibang boys ay nagpapapansin. Mababait naman ang mga ka-department ko at nasa 8 kaming under ni Sir Justin na team leader at manager namin si Mrs. Perez. Malapit nang mag-lunch ay biglang may tumawag kay Ate Riza habang may tuturo sa akin. Sandali lang at sasagutin ko lang, Mira. Nakatingin lang ako sa monitor habang may kausap si Ate Riza. So far ay gets ko naman ang mga turo ni Ate. Mahinahon lang din siya magpaliwanag kaya hindi ako nailang na magtanong kapag may hindi agad ako naintindihan. Mira, pumunta ka muna sa HR para ma-issue na ang company ID mo at pagkatapos raw ay pumunta ka sa IT department at ipaparegister mo yung biometrics kapag nagta-time in ka sa umaga. Sambit ni Ate Riza matapos nitong kausapin ang tumawag sa kanya. Ako naman ay sumunod sa instruction sa akin. Nang nagpunta ako sa HR ay binigay naman agad sa akin ang ID ko. Imbes na papuntahin ako ni Miss Jenny sa IT department ay tinawagan pa nito ang isang staff para samahan ako sa may lobby. Dumating naman ang isang lalaki at sinundo ako sa HR para magpunta kami sa may lobby kung saan nakalagay ang biometrics.
Matapos mag-enroll ng mga fingerprint pati na rin ang ID ko na ay swipe lang ay may time in at out na ako ay bigla naman akong tinawag ng receptionist. Hi, Miss Miracle. Pwede ba humingi ng favor? May ipabibigay akong documents para kay Riza. Sure, ma'am. Nakangiting sabi ko. Salamat, sandali lang at kukunin ko muna. Naging busy ang receptionist sa pagkalkal sa may drawer niya. Pero hindi niya naman pinatagal ang paghihintay ko at inabot sa akin ang ilang folder at papel. Parang mga resibo or bilang documents yun. Salamat, Mira, ha. Tuldok-tuldok. Pasensya na at baka may tumawag kasi na importante at hindi ko masagot. Wala kasi yung isa kong kasama. Okay lang, ma'am. Sagot ko matapos halukip-kipin ang mga documents para hindi yun mahulog. Tinalikuran ko na ang receptionist at naglakad na patungo sa elevator. Malapit-lapit na ang lunch at siguradong maya-maya ay magsisibabaan na ang mga empleyado. Sarado ang elevator at wala naman na gumagamit kaya pinindot ko pa ang open button. Pero kung minamalas ka nga naman dahil natapilok pa ako at tumama ang sapatos ko doon sa sahig papasok sa elevator. Mahinang sigaw ko. Hindi naman ako nahulog pero lahat ng dala ko ay tumapon sa lapag. My goodness! Bigla akong nataranta dahil kumalat pa yun mismo sa loob ng elevator. Bigla akong pumasok sa loob noon at lumuhad para kunin isa-isa ang papel. Bigla naman na sumara ang elevator at ilang sandali ay bumukas rin. Napatingin ako sa pinto at nakita ko ang isang paa at may papasok pala sa loob. Hindi ko na nagawang tingalin pa kung sino yun at abala ako sa pagpulot ng documents at folder hanggang sa biglang humakbang ang tao papasok. Napatingin ako sandali sa sapatos ng taong pumasok. Lalaki yun dahil leather shoes ang suot nito. Narinig ko na lang ang pagpindot nito sa button. Suck! Kalalaking tao ay hindi man lang ako tulungan dito. Sa isip-isip ko, hindi ko natuloy napindot kung saang floor ako bababa. Hanggang sa mapulot ko ang lahat ng documents at akmang tatayo nang biglang nawala ng ilaw. Bigla akong napasigaw dahil sa dilim at nabitawan ko muli ang mga documents at alam kong nagkalat na yun sa lapag. What happened? Narinig kong malakas na mura ng kasama ko. Ang baritono ng boses nito. Bigla ay para akong masusuffocate. Wala akong makita. Tulong. Sigaw ko. Bigla kong kinapa ang taong alam kong kasama ko sa elevator. Unconsciously ay bigla akong napayakap sa kanya. Kung sino man siya ay wala akong pakialam sa ganitong sitwasyon. Sobrang kinakabahan akong napayakap sa lalaki. Tulong. Please, tulong. Patuloy kong sigaw, feeling ko ay may sasaksak na naman sa akin kapag ganitong kadilim. Bigla na naman bumalik sa akin ang alaala ng kahapon. Stupid woman, don't touch me. Galit na sigaw ng lalaki. Pero wala akong pakialam kahit magalit ito. Ramdam ko na sobrang dikit na dikit ang katawan ko. Pero ayokong humiwalay dito dahil sa takot. Please. Natatakot ako. Pagmamakaawa ko sa lalaking pilit na nilalayo ang katawan ko. I swear that I will fire you kung sino ka man na empleyado ka. Stupid. Pagkasabi ng lalaki ay nagawa nitong ilayo ang katawan sa akin pero ikanawit ko ang kamay ko sa feeling ko kung nasaan ang batok nito. Napasigaw ako nang tumama ang likod ko sa dingding ng elevator. Kung may liwanag lang ay makakaiwas ako. Pero wala. Naramdaman ko naman na tila napatyanod ang katawan ng lalaki sa akin na ngayon ay nakadikit ang katawan nito sa akin at ang kamay nito ay napahapit sa bewang ko. Ilang sandali lang ay biglang bumukas ang ilaw at biglang nanlaki ang mata ko nang mabungaran kung sino ang lalaking kasama ko sa elevator sa awkward na sitwasyon. Siya yun. Siya ang nasa picture na na-research ko. Jard Carl Caballero, ang CEO namin. Bakit sa dinami-dami ng tao ay siya pa ang makakasama ko dito? Bigla ko tuloy naalala ang sinigaw niya kanina. Tatanggalin niya ako sa trabaho. Sobrang lapit na pala ng mga mukha namin na ngayon ko lang na-realize dahil sa sobrang taranta ko. Pero lalo yatang nag-iba ang pintig ng puso ko nang magtama ang tingin namin. Galit ang itsura ng mukha ni Sir Jared. Sobrang gwapo niya kahit mukhang sasakmalin ako sa galit. Ang bango ng hininga niyang tumatama sa mukha ko. Humahanggos ako dahil sa panik kaya malamang ay nasa samyu niya rin ang hininga ko. Gustuhin ko man na gumalaw ay tila nanlambot na ang katawan ko at kapag bumitaw ako ng yakap sa kanya ay matutamba ako.
Hindi ko maintindihan kung bakit biglang napalitan ng pagkagulat ang tingin sa akin ni Sir Jared hanggang sa naging malamlam habang bumababa pa ang tingin niya sa ilong ko patungo sa nakaawang kong labi. Sir, malakas na sabi ko. Bigla kong tinanggal ang mga braso kong nakakapit kay Sir Jared at tinulak ang dibdib niya. Nabigla pa ako nang mahawakan yun dahil sa tigas ng muscles. Pinilit kong lumayo sa katawan niya. Binaling ko ang tingin sa lapag at mas lalong nagkalat ang mga documents na kanina ay pinulot ko na. Napahawak ako sa bibig ko at matapos ay muling nilaipat ang tingin kay Sir Jared na tila gulat na gulat sa ginawa kong pagtulak sa kanya. Nataranta na ako at hindi ko kinaya na magkatama ang tingin namin ng CEO. Ilang sandali ko pa lang siya nakita ay parang tatakasan na ako ng ulirat. Sakto pa na narito kami sa loob ng elevator at tila deprived na ako ng hangin. Parang lalo akong nahihirapan na huminga. Agad akong lumuhad para magsimulang magpulot muli ng mga documents. Lang sandali pa ay naramdaman ko ang pagluhod ni Sir Jared. Napatingin ako dahil kung kanina ay labis ang galit nito sa akin ay ngayon ay nagpupulot na rin ito ng mga papel na nahulog. Tumutulong siya sa akin. Hindi nakatingin sa akin ang boss ko kaya namasdan ko ang mukha niya habang naka-side view at napapa-OMG ako sa isip ko sa sobrang gwapo niya. Akmang titingnan ako ni Sir Jared na malamang na nakita akong natigilan mula sa gilid ng mata nito kaya bigla muli akong kumilos at nagpulot ng documents. Pero parang bigla akong nakuryente nang mahawakan ko ang isang folder ay sakto nahahawakan rin pala ni Sir Jared yun kaya ang nahawakan nito ay ang kamay ko. Napaawang ang labi ko na biglang binaling ang tingin sa lalaki na sakto na nakatingin sa akin. I'll help you. Bigla nitong sambit na ito rin ang nagtanggal sa kamay nito sa akin. Lahat ng pagsusungit sa boses nito kaninang madilim pa ay bigla na lang nawala. Nang binaling na ni Sir ang tingin sa mga files at nag-concentrate sa pinupulot ay pati ako ay ganun rin ang ginawa hanggang sa makuha namin lahat ng files. Tumayo ako at doon ang tingin ko sa hawak ni Sir Jared na inaabot sa akin. Salamat po, Sir. At pasensya na rin po dahil natakot ako kanina. Yumukod pa ako para hindi na magtama pa ang tingin namin. Wala naman akong narinig man lang na sagot sa lalaki hanggang sa maramdaman ko na bumukas ang pinto ng elevator. Humakbang si Sir Jared palabas at nang inangat ko ang tingin ay nakita ko na lang ang matipunong likod nito. Pati likod niya ay ang sexy. First time ko yata na humanga ng ganito sa mas matanda sa akin ng maraming taon. Natatandaan ko pa nang una kong makita ang picture ni Sir Jared at sa picture pa lang ay sinikap ko nang ma-uncrush siya. Pero ngayon na nakita ko siya sa personal ay ewan ko ba, para siyang artista na kulang na lang ay malaglag ang panty ko sa tingin niya. Parang bigla ko na naman siya naging crush. Hindi ko natuloy na malaya na sumara na ang pinto ng elevator. Nang tiningnan ko kung nasaang floor ako ay nakita kong naroon sa floor kung nasaan ang CEO's office. Dahil sa taranta ay hindi ko pala napindot man lang kung saan ako bababa. Pinindot ko ang 18th floor para makabalik ako sa workstation ko. Sinaway ko naman ang sarili sa isipin na may crush ako sa amo namin. Though, sa edad kong ito ay normal naman na magkagusto sa isang lalaki ay ayoko pa rin na maramdaman na mahulog kahit kaninong lalaki, lalo na at may goal pa ako na maging stable muna ako sa trabaho para aming magkapatid. Namalayan ko na lang na bumukas na ang elevator at nagtungo ako sa workstation ko. Oh, buti baka balik ka na. Sambit ni Ate Riza. Nasaan ka nang inabot ng blackout? Ha. And nandun sa elevator, sagot ko inilapag ang mga documents na para sa kanya sa table niya. Pasensya ka na, Ate Riza bigla kasing nahulog yan sa elevator at sakto pa na nawalan ng ilaw. Nag-ulo tuloy ang files. Okay lang, Mira, aayusin ko na lang. Almost lunch na. Saan ka kakain? Lalabas ka ba? Maraming fast food sa labas. Meron din naman tayong tenant na canteen dito. Mas mura ng kaunti kesa sa fast food, maliit nga lang ang serving. Pero masasarap ang mga lutong bahay nila. Sama ka sa akin. Ha, tanong ko. Hindi kasi masyadong marinig ng tainga ko ang sinasabi ni Ate Riza kahit magkaharap kami dahil occupied pa rin ang utak ko. Sabi ko sasabay ka ba? Kunot ang noo na tanong niya. Bakit pala para kang kinakabahan dyan na hindi ko maintindihan? Wala, ate. Natakot lang ako kanina nang namatay ang ilaw sa elevator. Natatakot kasi ako sa dilim kapag bago sa akin ang lugar.
Parang feeling ko laging may masamang mangyayari sa akin. Sambit ko. Totoo naman ang sinabi kong natatakot ako sa dilim. Pero hindi ko nalang binanggit kay Ate Riza na malaking factor kung bakit mukha akong kabado ay dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang tension sa nangyaring awkward sa pagitan namin ng hot CEO na si Sir Jared. Ganun ba? Sige, prepare ka na for lunch. Namatay ang laptop mo. Check mo na lang at baka may files kang nawala at hindi na save. Sabay na tayong bumaba sa kantin. Oo, ate. Magalang na sabi ko at matapos ay nagpunta na sa table ko. Ilang minuto na lang at 12:00 na. Nang nil-eyebot ko naman ang tingin ay napansin ko na ang iba kong ka-department ay hindi na nagtatrabaho at mukhang naghihintay na lang ng lunch. Ang ibang lalaki ay napapasulyap pa sa akin. Kinuha ko na lang ang bag ko para kunin ang wallet ko. Nang saktong 12:00 na ay nagsitayuan na halos lahat. Inaya na ako ni Ate Riza at sumunod naman ako. Nang nasa elevator na kami ay naririnig ko pa ang mga tuksuhan ng ilan kong ka-department. Nagpaparinig ang ilan. Mukhang may tinutukso ang ilan na isang lalaki. Baka simula ngayon ay hindi ka na mag-file ng leave, pre. Sambit ng isang lalaki. Hindi ko naman kasi tanda ang mga pangalan nila dahil first day ko pa lang. Oo nga, kapag may maganda kasing babae na makikita, nakakaganang mag-work. Sambit ng isang lalaki. Nasa likod ko lang sila at ayoko naman na linggonan pa. Pero parang ako ang pinag-uusapan dahil kanina ay ang lalaking yun ay malagkit ang tingin sa akin. Hoy! Hands off na kayo, mukhang type din ni Sir Justin. Sambit ng isa na babae naman ang nagsalita. Hoy! Ano ba kayo? Kabago bago ni Mira, pinopormahan nyo. Ang bata pa nito no. Saway naman ni Ate Riza. Sok! Binuko mo naman agad, Riza. Masama ba naman ligaw? Sagot ng lalaki. So ako talaga ang pinag-uusapan. Sok. Mga lalaki talaga. Ligaw agad. Ayoko nga. Bumukas na ang elevator kaya hindi na nagkaimik ang mga nasa likod ko. Pinulupot naman ni Ate Riza ang braso niya sa akin at iginiya ako sa kantin. Doon din pala papunta ang grupo ng ka-department ko. Hindi ko na lang pinansin ang presensya nila habang nagtatawanan pa. Nag-order na kami ng pagkain namin. Nag-offer pa yung lalaking may crush sa akin na ililibre ako pero tinanggihan ko. Mabuti na lang at kasya ang pera ko pambili ng ulam. Medyo pricey rin para sa akin ang mga ulam dito sa kantin pero wala naman akong choice dahil mas mahal pa rin kung sa fast food ako kakain. Ilang araw pa ako na kailangan na magtiis dahil hindi pa naman ako agad na makakasahod. Kapag naubusan ako ng budget ay no choice talaga na mangungutang ako. Bahala na kung kanino. Inaya ko si Ate Riza na maupo sa pangdalawahan na tao matapos namin na makuha ang mga order namin. Ayoko na kasi na sumabay pa sa amin ang iba dahil naiimbyer na lang ako. Maluwag ang kantin. Maraming empleyado ang naa-accommodate galing sa iba't ibang tenant ng building. Naku, huwag kang magpadala sa mga lalaking yun ha. Maraming babero sa department natin, natatawang sabi naman ni Ate Riza pagkaupo namin. Na-sense niya yata na hindi ako comfortable sa mga kasama namin. Oo, Ate Riza, halata naman sa tabas ng mga dila nila. Ang ganda mo kasi, no? May lahi ka ba? Tanong ni Ate Riza. May lahi akong Espanyol, ate. Sagot ko, oo, kaya naman pala iba ang ganda mo. Yung father side or mother side mo ba? Tanong muli ni Ate Riza. 3/5 binaling ko na ang tingin sa pagkain ko at hinawakan ang kutsara at tinidor. Hindi na ako comfortable sa takbo ng usapan namin. Ang father ko ang Espanyol, ate. Sagot ko sabay subo ng pagkain para hindi na niya ako tangkain na kausapin niya Euro degree. Ibang klase talaga kapag nalalahiyan ang Pinoy no. Ang ganda ng kinalalabasan. Sobrang ganda mo, Sobrang fresh at batang-bata. Parang pwede kang mag-audition na lang ng artista. Bagay na bagay ka talaga na maging brand ambassador natin. Sagot ni Ate Riza na samubo na rin kaya hindi na muling nagtanong pa. Mabuti naman dahil ikinahihiya ko ang maging anak ng isang dancer sa club. Baka malaman pa ng mga kasama ko at mag-iba ang tingin sa akin. Baka isipin na sumasideline rin ako sa club at maging dahilan pa para bastyusan ako. Mabuti na nga lang at hindi personal ang mga tanong sa akin sa interview kaya hindi na bulatlat ang pagkatao ko. Nag-concentrate naman na kami sa pagkain.
May ilang personal na tanong pa sa akin si Ate Riza pero pinilit kong i-divert at ako ang nagtanong sa kanya ng personal. Hanggang sa natapos na kaming kumain at bumalik na sa workstation namin. Ang ibang office mate naman namin ay wala pa roon. Naiwan pa kasi sa kantin ang iba. Ang iba naman ay lunch out. Naupo ako sa table ko. Nakapatay ang ilang ilaw kaya medyo dim. Pwedeng sumaglit ng idlip dahil maaga pa naman. Nang tiningnan ko si Ate Riza ay akmang matutulog din ito sa table niya pero biglang dumating ang nahumahango sa table ko ang HR staff na si Miss Jenny. Pati tuloy si Ate Riza ay naistorbo at agad kaming nilapitan. Mira, pwede ba na pistorbo sandali? Miss Jenny, bakit anong problema? Anong nangyari at kailangan mo si Mira? Tsaka bakit parang namumutla ka? Singit ni Ate Riza na puno ng curiosity ang mata. Kasi si Sir Jared. Biglang nag-utos na i-send daw sa kanya lahat ng 201 ng employee ng CBC. Bakit anong meron? Bakit lahat ng detalye natin ay kailangan niya? Nako, nakakakaba naman yan ha. Anong meron, may tanggalan ba? May reshuffle? Baka naman may salary increase. Exaggerated na sunod-sunod na tanong ni Ate Riza. Siya na ang kumakausap kahit ano ang sadya. Oo nga, Miss Jenny. Tsaka bakit may kailangan po ba kayo sa akin? Kinakabahan na singit ko naman. Diyos ko, huwag naman sana nakabago bago ko dito ay tatanggalin na ako. Bigla ko pang naalala na galit sa akin si Sir Jared kanina sa elevator nang namatay ang ilaw. Oo, kasi kumpleto naman ang files ko. Kaso nakalimutan ko palang i-photocopy yung ID mo kanina. Pwede ba nahiramin ko sandali para maipasa na kay Sir Jared? Biglang naglaho ang kaba ko. Akala ko kung ano na. Agad kong binigay ang ID ko. Salamat, Mira, para maipasa ko na kay Sir at makakain na. Sige po, sagot ko. Akmang aalis na si Miss Jenny sa harap ko nang nagsalita pa si Ate Riza. Basta, Miss Jenny, sabihan mo kami kung para saan kung bakit gustong malaman ni boss ang mga employment details namin ha. Sambit ni Ate Riza. Oo, basta ang alam ko lang din ay pagkarating kanina ni Sir Jared galing sa meeting ay biglang naging curious sa mga details ng employee niya. Himala di ba? Sagot naman ni Miss Jenny, may mali ka dito, Mira. Napalingon ako sa table ni Ate Riza nang marinig ko ang pangalan ko. Pagtingin ko kay Ate Riza ay wala sa akin ang atensyon nito at nasa isang document na hawak. Kinabahan ako. Malamang ay yun ang pinagawa niya sa akin na simpleng encoding lang naman. Pinaulit na ni Ate Riza sa akin yun kanina, pero ito na naman at tinawag niya akong may mali raw. Tumayo ako at lumapit dito. May mali ba uli, ate? Tanong ko. Oo, typo error lang uli. Sambit nito na tumingin-tumangala na sa akin. Nako, sa ngayon, understandable ang ganitong error, Mira, pero sa mga susunod na araw na hindi ko na maths check pa ang gawa mo. Kailangan mong ma-ensure na 100% correct lahat ng report na gagawin mo dahil mahigpit ang CEO natin. May mga report na dumadaan sa kanya at kapag nakita niya ang mga simpleng mali ay paniguradong uusok ang ilong noon sa galit. Nakagat ko ang ibabang labi. Hindi naman galit ang tono ni Ate Riza, pero bigla akong napapahiya sa output ko. Baka isipin nito na slow learner ako. Pasensya na, ate, uulitin ko na lang. It's okay, Mira. Next time, don't just double check. Kung kaya mong ay triple check ay gawin mo. Namamahiya ng empleyado si Sir Jared at naniniga. Kapag mahina ang loob mo ay siguradong mapapaiyak ka niya. Or worst, baka maparesign ka pa. Bigla akong kinilabutan sa narinig. Resign. Ayokong mangyari na sumuko ako agad. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong pagbutihan ang trabaho. Inabot na sa akin ni Ate Riza ang documents at humingi ako muli ng pasensya bago bumalik sa upuan ko. Presence of mind muna, Miracle Florence. First day mo sa trabaho kaya magpakitang gilas ka. Kastigo ko sa sarili. Sa tindi kasi ng tense na nararamdaman ko mula pa kanina ay nahirapan na akong ibalik ang concentration ko. Hindi na nga ako nakamove on dahil sa incident sa pagitan namin ng CEO dun sa elevator ay sinundan pa na nalaman kong hiningi nito ang mga files ng lahat ng empleyado. Hindi mawala sa isip ko ang possibility na makita ni Sir Jared ang picture ko at biglang maalala ang ginawa kong pagyakap sa kanya.
Pati ang pagtulak ko. Baka bigla nitong maalala ang comment niya sa tatanggalin niya ako sa trabaho. Tinapos ko lang ang pinagawa sa akin. Ilang beses kong pinasadahan pinagawa sa akin ni Ate Riza bago muling binigay sa kanya. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi na pinaulit sa akin ang report. Lumipas pa ang maghapon. Medyo busy ang lahat ng empleyado. Nagkaroon kami ng coffee break na 30 minutes pa pero hindi ko naman nagawang makisama pa sa ibang employee dahil ginawa kong busy ang sarili ko sa para magkalkal ng mga reports na gagawin ko. Gusto kong maging familiar sa mga files habang hindi pa naman field work ang gagawin ko. Sa wakas at oras na nang uwian, nawala na ang pagka-tense na naramdaman ko dahil hindi naman ako pinatawag sa HR. May mga ilang ng empleyado na umuwi. Ako naman ay nahihiya pa na mag-aalam dahil parang busy pa si Ate Riza. Mira, hindi ka pa ba uuwi? Bigla ay napalingon ako sa nagtanong sa akin. Yung lalaking ka-department ko na trip ako na kanina pa nagpaparinig sa akin sa elevator. Hindi pa, sir. Sambit ko. Huwag ka nang masyadong formal, Mira. Joe na lang ang itawag mo sa akin. Sambit nito na halatang nagpapakyut. Hoy, Joe, tigilan mo si Mira. Ang bata pa niyan. Biglang saway ni Ate Riza na ikinatuwa ko. Sok. Ang KJ mo naman, Rai. Bilang nung joke kay Ate Riza bago muling tumingin sa akin at nagpaalam na uuwi na siya. Pilit ng ngiti ang sinukli ko sa lalaki na walang paglagyan ng tuwa sa ginawa ko. Masyado siyang obvious at tinukso pa siya ng ilan namin nakasama na papauwi na rin. Napabuga na lang ako ng hangin ng tuluyan silang makaalis. Pasaway talaga ang lalaking yun. Huwag mong pansinin yun, Mira, ha? Babala sa akin ni Ate Riza. Tumango na lang ako sa babae. Binaling ko na lang ang tingin sa laptop, lang minuto ang nagdaan nang nagsalita muli si Ate Riza. Mira, tama na yan. May bukas pa. Uwi na tayo. Sige, Ate Riza. Sagot ko. Tumingin ako sa orasan at minutes pa lang ang nakalipas sa 5:00. Nag-shutdown na ako at kinuha ang gamit ko sa drawer ko. Mira, sa mga susunod na araw ay baka mag-o-overtime na tayo dahil minsan ay overloaded ang trabaho dito sa atin. Hindi naman madalas iyon, pero willing ka naman diba? Kausap sa akin ni Ate Riza na nakapag-shutdown na ng laptop at sukbit na ang bag. Lumapit na dito sa may table ko si Ate Riza. Oo, ate. Anytime ay pwede naman ako mag-overtime. Nakangiting sabi ko. Sa susunod na araw pala ay may event ka na pupuntahan kasama si Sir Justin. May mga papasukat sa iyong damit na sexy bukas, ha, para sa magiging outfit mo. Alam mo na, beer ang product na sponsorship natin sa event na pupuntahan nyo kaya expect mo na daring ang style ng damit. Kaya bukas ay half day lang ang session natin na 2. Napalunok ako, pero aware naman ako sa job description ko kaya dapat buo ang loob ko. Oo, ate. Nabanggit naman yan sa akin ni MS Perez. Nakangiting sagot ko. Ayoko naman na mag-attitude at sabihin na pwedeng wag ng sexy na damit ang isuot kung iyon naman ang required. Merong studio dito sa building. Nasa 5th floor lang naman. Doon ka magpi-fit bukas ng hapon. Sabi muli ni Ate Riza. Tumango ako. Bigla ay napabuga ng hangin si Ate Riza. Parang may gustong sabihin sa akin pero nag-aalangan na ituloy. Meron pa ba, ate? Tinanong ko na. Hinawakan niya ang braso ko at lumingon muna sa paligid. Napalingon na lang din ako sa tinitingnan ni Ate Riza. May naiwan pa na ka-department namin pero malayo ang table dito sa amin. Sa atin na lang ito, Mira, ha? Wag mo akong isusumbong kay Sir Justin. Pabulong na wika ni Ate Riza, kumunat ang noo ko bago tumango. May pagkamanyakas ang TL natin na si Sir Justin, hamukhang type ka pa naman. Kapag may ginawang something sa'yo na hindi mo nagustuhan ay pwede ka naman na magsumbong sa HR. Napaawang ang labi ko. Natakot tuloy ako agad na dumating ang bukas. Ha, para matauhan naman si Sir Justin. Alam mo kasi, may minanyak na yan dati na brand ambassador. Hindi naman nagsumbong yung empleyado, pero bago nag-resign ay sinabi niya sa akin ang mga panghihipo ni Sir Justin. Alam mo na, concern pa naman ako sa'yo dahil batang-bata ka pa at baka isipin niya na madali kang takutin kaya hindi magsusumbong. Salamat sa concern, Ate Riza. Ngumiti ako sa kanya kahit paano. Ilang sandali lang nauna nang lumabas ni Ate Riza.
Nagpaiwan lang ako sandali para ayusin ang ibang kalat ko sa table. Nang naglakad na ako patungo sa elevator ay wala na si Ate Riza. Pinindot ko ang down button at ilang sandali akong naghintay dahil nakahinto pa sa 20th floor ang elevator. Floor kung saan nag-oopisina ang CEO. Nang bumukas ang elevator ay halos tumalon ang puso ko nang mabungaran ang dalawang lalaki na naroon sa loob. Pareho silang may dala ng bag at halatang pauwi na rin. Napako sandali ang tingin ko sa lalaking hindi ko expect na makakasabay ko pa ngayon sa pag-uwi. Mr. Caballero.